Welcome back to our YouTube channel, FMT Channel Vlog. So may topic tayo ngayon. Pag-interview, on one-on-one interview, si Arjen doon kay Joel Salcedo. Ayan. Ayan, ang i-play natin ngayon, Sir Capeso. Ayan, shout out. Na umalis si Arjen dyan sa Kalingap. Yan, ito yung mga nilalampaso. Ito lang naman yung kaya ng mga reactors na to eh. Yung isang bata, isang babae, yan lang yung kinakaya-kaya nilang pagtulungan. Nakakaya-kaya yun, sa totoo lang. Ang dami nyo, isang kalaban nyo. So ibig sabihin, hindi nyo kaya. Isa lang ang kalaban nyo. Pinagtulungan nyo, ibig sabihin, hindi nyo kaya. Kasi marami kayo eh, nagtulong-tulong eh. Tuloy. Sa akin, sunod-sunod naman po yung kanilang reaction sa akin dahil nga po kay Ninang Berry po na nag-help po sa akin sa pag-school po. Sorry nga po kay tita po kasi po sabi ko, pasensya po tita kasi po na banggit na naman yung pangalan mo sa isang reactor na bakit daw po natulungan daw pa ako is antay naman daw po ako. Siguro po, antay na din po siguro daw yung mga nag-sponsor po sa akin. Yan po yung dating po sa kanila, which means gusto lang Viewers, supporters, sponsors, commentators, pag yan nanood dito sa antay na rin sila. Oh, correct. Ang bago ng pieces nila. Yes. Alam niyo guys, lahat mga ganyan sila. Pag nag-support ka sa ibang reactors, mga anti-reactors, ganyan, kung nag-support ka diyan, kung saan-saan, ayan, anti-kalingap ka na. Mga kapisot, yun naman talaga dapat. Patunayan itong si Arjen na nagkamali etong mga to. Especially yung mga reactors na nagtatapik sa kanya. At medyo negatibo yung dating ng mga reaction nila para kay Arjen. Patunayan mo na malakas ka. Diba? Patunayan mo strong ka at hindi ka nagpapa-apekto talaga sa mga reaction ng mga reactors na to. So, patunayan mo na malakas ka, hindi ka na-apektuhan sa mga kanilang mga sinasabi, ayan. Yung kanilang mga sinasabi na pambabas, na ano ba yung, ano sa tingin mo yung talagang ikinagalit nila sa'yo? Yan. Ito kasi yung talagang hinahanap ko. Ito yung hinahanap ko, bakit galit na galit etong mga reactors. Kasi mga reactor itong mga galit dito eh. Oo, ewan ko ba? Oo, tama. Kasi ito talaga yung punto natin dito guys, yung bakit nagalit sila kay Arjen. Si Arjen sa mga reactors. Makapal pa face ng mga reactors, sabi ni Ninang Fatima. Ito at least dito natin malalaman, di ba? Ngayon nalalaman ko na rin kung ano nga ba yung tunay na ikinagagalit o pinanggagalaitin ng mga reactors na ito, na itong si Arjen, wala na nga, pero kinokontent pa. Tuloy. ang pinapunto ko ay yung alam ko po nakigalit nila sa akin na binibintang po nila sa akin na may gusto po kay Kuya Ed. Yun po ang nakigalit nila sa akin. Ano po? Yun lang. Ang baba. Ang baba. Tignan niyo, nagugulat din si Capeso. Dahil lang doon, ang babaw-babaw yung dahilan. Bakit sobrang galit na galit sila kay Arjen? Yun lang yung ginagagalit. Yun lang yung big issue sa kanila. Naging big issue sa kanila yun. Binibintang. Ibig sabihin, etong si Arjen, pinagbibintangan na may gusto doon sa scouter niya. So ibig sabihin yan, doon kay Edu yan, kasi siya man scouter dyan, si Edu. So ibig sabihin, pinibintangan nila si Arjen na may gusto kay Edu, may gulay. Galit na galit kayo ha, ikaw sangkay, galit na galit ka kay Arjen. Ang walang punit dulo. Dahil doon ha. So, ibig sabihin nun, malaki na ang nagawa nitong malaki na yung nagawa niyang kasalanan at dahil doon, pinagbibintangan naman siya. Sino pinagbintang? Diba? Nga.
Tanong, sino ba nagbintang? Binintangan Pero talaga yun, si Arjen. Pinagbintangan daw siya, yun ang isa sa mga nakikita niyang ikinagagalit ng mga ito. Oh. Pinagbintangan siya na may gusto daw sa scouter. Oh. Babaw ng reason, sabi ni Arjen Tupular. Oo, kahit ako man ang babaw ng dahilan nyo, para yun na, doon na kayo manggalaiti. Kasi gano'n, Yan. ang babaw nyo naman. Ang babaw talaga ng mga galit naman niyo. Parang yun doon, pag nanood ka, nag-comment ka sa antay ka na rin. Ang babaw Yes, mo ito naman. po yan. Ang dami pong ganyan. Ang dami pang tinanggal sa mga GC-GC na yan. Marami akong alam dyan na tinanggal. Ayan, daming nagko-comment din dito guys. Na tinatanggal dyan sa GC-GC dahil nakitaan nila na nag-support doon sa mga reactor. Alam nila na nag-comment-comment doon sa mga anti-reactor. Ayun. Naging antay na din sila. Boy. Wala na bang ilalalim yung pag-iisip nyo? Di ba? Sabi ni Glenda Palmares, di mo alam ang kwento kung paano nagsimula bago ka mag-react, ikot-ikot lang. Ito na nga ho eh. Ano ba bang kwentong gusto nyo? Real talk na nga yan eh, si Sir Capesot. Real talk yan. So, kailan yung time na ikaw ay na-discover or na-scout? Paanong nangyari yun? Paano ka nakita? Nangunguha lang po kami ng talbos kanggos, yung sa Balingoy po ng kapatid ko. Tapos ayun po, doon na po kami na-discover ni Kuya po. Nakita po kami doon nangunguha po. Doon po nagsimula ang lahat dito. Gaano ka tumagal, gaano ka katagal na nandoon sa puder nila? I mean, yung tinutulungan kanila. Siguro po, nasa 1 year na din po dito. Nag 1 year po nung 2024. 1 year and a half na po dito. Kasi po, natulungan po nila ako is 2023 ng October po. Po nag-start po. 24, 1 year mahigit na. 1 year. So, Tapos ko po yung first sem. Natapos ko din po yung second sem na hanggang second semester lang po yung na-exam ko. Hindi na ba ako nag-final kasi nga po, wala na, nag-alis na din po ako dito. Ako na lang po yung dami na po baga ng binabatong issue sa akin po na wala naman pong katotohanan. Ayan, walang katotohanan na issue. Kaya, na-anon ko na yun, guys, nung naabutan ko yan sa Arjen, nung na siya. Parang nasubaybayan ko nung umalis kasi siya nag-trending kumbaga kasi nung umalis siya, lahat ng reactor nagre-reaction sa kanya, kaya doon ko siya nakita at napansin guys. Doon ko nakilala yun si Arjen at nakilala sa live yun. So ibig kong sabihin nung second sem hindi ka na nakapag-final kaya hindi mo siya natapos yung second sem. Hindi ka nakapag-final dahil sa umalis ka na. So, doon ko nakita na si Arjen umalis siya nag-aaral siya, tapos umi-stop na siya. Doon ko nakita din, na napanood na din na nag-stop na siya kasi nung nag-vlog na siya, nakita ko na, nasabi niya sa live niya na nag-stop siya. Nung time na yun, nandoon. Wala man lang pong isang nagtanggol po kasi po halos lahat. Pag natapik po kasi ng isa. Kasi nakita ko noon kasi na lahat sila, timapik yan. Puro bashing ka, Arjen. Kawawa naman yung bata na to, guys. Yan ang lahat. Hindi na po yan matitigil pag may issue na naman po, doon na naman magsisimula ang lahat. Tapos sa isang arguments lang po sila nagka-stop. About lang po yun sa akin lahat. Yun lang po. Tinapik. Hindi, ibig sabihin niya guys, hindi na-stop yung topic sa kanya. Yun nga yun kasi ang nagiging problema yung kapag tinapik ka ng isa, topic nilang lahat. Kasi nga, para sa kanila kasi content, para sa kanila, wala na silang pakialam. Kasi isang pagkakamali mo lang, yan, tinapik na lahat.
pinag-ikot-ikot na. Sira sila ng tao, lalo na ng beneficiary kung masisira nila. Sa kanila ay masaya sila sa ganun. No? Yun yung kaya kung bakit tayo nandito, nakikipaglaban, sabihin natin, nakikipaglaban sa kanila. Oo. So, Ko na matapos lahat yung kanyang interview guys, kasi mahaba-haba po yan, kasi video lang po to. So, yun. Yun palang dahilan. No? So, maliwanag pa sa buwan mga explanation yung bata. Yan. So, hindi natin bakit kaya umalis si Arjen? Ganyan-ganyan. Alam na natin anong dahilan. So, yung punto to punto guys, ang dahilan na pinagselosan pala siya, binintangan na may gusto doon kay Edu. Yun ang mahirap po guys. Naghinala sila sa kanya. Kaya siguro si Arjen magandang ang kanyang desisyon na sa kanya siguro, sa desisyon na lang sa kanyang sarili, alis na lang siya para maiwas yung issue na binagbibintangan siya na crush niya si Edu, na hindi naman daw totoo, na hindi naman daw niya crush. Yan. Diba? Nasabi niya yan sa buong video guys, doon naman, napanood niyo siguro sa mga nagsusubaybay kay Sir Salcedo, napanood niyo guys yung mga buong video at explanation ni Arjen. Yung mga punto to punto na bakit umalis, bakit anong dahilan, yan. So, yun. Reactionan siya ng reactionan yung mga reactors diyan sa Kalingap. Ayan. Yung buti nga bata, malakas din yung loob niya guys, no? Hindi siya nagpatalo, malakas din yung loob niya, hindi siya nagpatalo sa mga bashing, di ba? Matibay din yung loob niya. So, ipagpatuloy mo yan, Arjen. Mag-aral ka mabuti. Alam ko naman na may nag-sponsor na ng inyong pag-aaral, at kunting kabuhayan sa iyong pamilya, di ba? So, pagbutihan mo yan at hayaan mo lang sila. Hayaan mo sila lang na mang-bash sa'yo, di ba? Yun nga, wag mo na lang sagutin, kumbaga, kasi alam mo yan, pag sinasagot mo yan, ayan, si Arjen palaban, di ba? Ganyan sila. Yan, reaksyonan ka ng reaksyonan. Ayun. Baka diba, ganyan din guys ang ginawa kay Medet dati. Natotrauma din. Diba? May trauma din sa bashing. Kasi biruin mo yan, kunting nalalaman nila kay Medet. Ang bagay lang. Yan, reaksyonan guys. Kaya doon, kunting bagay lang, kunting nalaman lang, mga marites yan, lalo yan si Sangkay. Grabe yan si Sangkay guys, lagi na lang yan nagtatapik. May kunting nalaman, ganito ni ganyan, marites yan, nandoon na nagre-reaction yan, at hindi niya naalam yung mga bata, natotrauma na din. Sobrang bashing, kung ano-ano na lang yung mga sinasabi, di ba? Hanggang dito na lang aking video guys. Thank you so much sa mga lahat na nagsusupport. Ayan, don't forget to subscribe our channel, FMT Channel Vlog. All the barricades, I wanna know